Isa na namang viral video ang kumakalat online, kung saan makikita ang isang contestant na hindi ma-identify o hindi makilala ang nasabing larawan ng Malacanang. Malaking issue ba to o dapat lang palagpasin? Tara, pag-usapan natin. Hello mga ka-guys! Welcome back to my channel. At sa mga napadaan pa lang at bago pa lang, please subscribe to my YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang bell button. So, isang simple tanong. Sa isang noontime show, contestant ang naging malaking usapin online. Hindi niya kasi agad nakilala kung ano yung nasa larawan. Makikita rin sa video na binigyan pa siya ng clue. Pero nakailang beses na hindi niya pa rin masagot kung ano nga yung nasa larawan. Bakit kaya na parang hirap na hirap yung contestant? Ganun ba kahirap yung tanong? Hindi na ba tinuturo sa mga eskwelahan ngayon kung ano yung nasa larawan? O teka, baka sasabihin ng iba, bakit? Malacanang lang naman yan ah. What? Malacanang lang? Hindi yan basta-basta sinasabing Malacanang yan. Or Malacanang lang yan. Bakit mahalagang malaman ng mga ordinaryong mamamayan kung ano at nasaan ang Malacanang? Ang palasyo ng Malacanang o ang tinatawag na Malacanang Palace ay hindi ordinaryong gusali lamang. Opisyal itong tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat alam niyo yan. Ito ay simbolo ng executive power ng bansa. Sentro ng mga desisyon na nakakaapekto sa buong Pilipinas. Hindi mo naman kailangan maging sobrang talino para malaman kung ano ang Malacanang. Ito ay nabibilang sa isang basic civil knowledge. May epekto ito sa democratic participation, katulad ng mga voting decisions, understanding government structures, and civic engagement. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit tila parami ng parami ang mga estudyante ngayon na hindi alam ang basic facts o general information? Pinatutunayan ba nito na merong learning crisis sa Pilipinas? Na ibig sabihin mahina ang memorization o memory retention. At sinasabi rin sa ibang pag-aaral na maraming mga estudyante ngayon ang nahihirapan sa reading comprehension. Kasama na rin ang vocabulary development. Katulad ng sinabi ko kanina, mahina ang knowledge retention. At mahina rin ang awareness sa history. Mas nakafocus na kasi ngayon ang karamihan sa mga kabataan sa social media katulad ng TikTok, memes, entertainment content at mga games online. Nabawasan na yung exposure nila sa history, politics at civic knowledge. At kung ikukumpara yung mga palabas dati katulad ng mga sineskwela, matinee at Hiraya Manawari, diba mas nakakatulong siya sa mga mag-aaral? Perfect! Sinasabi rin naman na hindi lahat ng estudyante ay merong equal access sa information. Ibang mga kadahilanan ay kulang sa gadget, internet, learning materials at kapag overloaded sa classroom, nakakadagdag yon sa problema kasi nahihirapan mag-focus ang mga estudyante. At kung mahina ang civic foundation or civic knowledge, madaling malinlang ang mga kabataan ngayon sa sobrang dami ng kumakalat na information sa social media. So sa madaling salita, kapag hindi nila alam, di nila nabasa sa libro, maaari silang malinlang ng misinformation. Madali silang maniwala sa mga nakapost sa social media. Ang nakakabahala dito, nagkakaroon tayo ng cultural disconnect. Or ibig sabihin nito, baka marami na rin kabataan ngayon na hindi nakilala yung mga national symbols, heroes. Ibig sabihin, nawawala yung connection sa history. So, sa ganung paraan, nawawala na yung national identity natin. Puro impluensya na rin ng mga K-pop culture at iba-iba pang pinapanood ng mga foreign entertainment. Pero, ganun pa man, kahit hindi niya nasagot, hindi rin naman tama na bulihin yung contestant. Hindi naman natin pwedeng sukatin yung talino niya base lamang sa isang tanong dun sa TV show or noontime show. Pwede kasi baka kinakabahan lang na mental block. But again, kung talagang hindi niya nga alam, dapat siguro
kalampagin natin yung DepEd, yung education system natin. Baka kasi kailangan meron silang gawin na programa para mapataas yung antas ng edukasyon sa Pilipinas. So, ang issue dito sa isang noontime show ay hindi lang entertainment issue. Sumasalamin ito sa mas malalim na problema ng bansa, lalong-lalo na sa edukasyon at civic awareness. Lalong-lalo na ang larawan sa noontime show na pinakita ay napakasimple lang. Makikita siya sa Pasig, makikita sa social media kapag nagsasalita si Yusek, at higit sa lahat, nasa 20 pesos. Nasa likod ng 20 pesos na nahawakan naman ng mga ordinaryong Pilipino. So kung hindi kayo na-alarma, baka isa talaga kayo sa mga Pilipinong walang pake sa bayan natin. So ayun lang, kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to subscribe to my YouTube channel, follow my TikTok account, and my Facebook page. And once again, this is Chris. You're watching White Lion Returns. White lion prowls through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze. Born in the shadow, but I call my name. From the ash and the gravel, I rose through the flame. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back, and I'm staking my claim. Fear, I don't know the sound. Doubt, I leave it underground. White lion returns, no chains on my soul. Claws in the dirt, but my eyes on the goal. Unstoppable roar, hear it echoing roar.